Magandang gabi mga katambay! Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan, kaya huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para lagi kayong updated sa mga kwentong magpapatayo ng balahibo ninyo. Ngayong gabi, may ipinadala sa atin na nakakatindig balahibong kwento mula kay Alan. Maraming salamat Alan sa pagbabahagi ng karanasan mong ito. Ang pasaherong walang ulo. Gabi na nang bumibiyahe si Mang Rodel, isang jeepney driver na sanay sa panggabi. Malamig ang hangin at madalang ang pasahero. Ilang beses na siyang dumaan sa kahabaan ng San Miguel Road, isang kalsadang kilala sa mga kwento ng multo at aksidente. Sa ikatlong pasada niya, sa may madilim na kanto, may sumenyas na babae. Puting-puti ang damit nito, parang mahabang bestida na luma na. Tahimik lang siya nang sumakay at agad umupo sa pinakadulo ng jeep. Sa pinakalikod, kung saan medyo madilim at mahirap makita sa rearview mirror. Hindi ito lumingon o nagsalita. Ang tanging narinig ni Mang Rodel ay ang bahagyang kaluskos ng tela ng bestida nito habang umuupo. Siguro galing lamay, bulong niya sa sarili dahil halata ang lungkot sa kilos ng babae. Habang umaandar, napansin niyang walang ibang sumasakay. Parang walang ibang tao sa kalsada maliban sa kanila. Ang lamig ng hangin ay unti-unting tumatagos sa loob ng jeep at may kakaibang amoy na parang lumang bulaklak ng patay. Pinilit ni Mang Rodel na huwag magpahalata pero ramdam niya ang kakaibang presensya sa kanyang likuran. Pagdating nila sa may sementeryo, bigla na lang itong tumayo at sumenyas na bababa. Nang huminto siya, tahimik na bumaba ang babae. Pero bago tuluyang makalayo, bumaling ito kay Mang Rodel at mahina ang boses na parang pabulong, "Wala akong bayad." Natigilan si Mang Rodel. Hindi niya alam kung maiinis ba siya o matatakot. Pero dahil gabi na, ayaw na niyang patagalin. Sinundan niya ito ng tingin pero may napansin siya. Masyado itong tuwid maglakad, parang walang iniikot ang ulo. Nang tingnan niya sa rearview mirror para makita kung saan pupunta ang babae, wala na ito sa kalsada. Pero alam ni Mang Rodel na hindi pa ito makakalayo dahil wala namang ibang daanan. Nang balikan niya ang kanyang tingin sa likod, muntik na siyang mapamura nandoon pa rin ang babae, nakaupo sa parehong pwesto sa dulo ng jeep. Pero may mas nakakatakot pa. Ngayong mas malinaw na ang tingin niya, wala itong ulo. Ang damit nitong puti ay may bahid ng lumang dugo sa bandang leeg. At ang kamay nito ay mahigpit na nakakapit sa upuan na para bang ayaw bumitaw. Napasigaw si Mang Rodel at biglang tinapakan ng preno. Paglingon niya sa likod, wala na naman ito. Ang jeep ay sarado pa ang pinto sa likod, kaya imposibleng lumabas ito nang hindi niya napansin. Dahil sa takot, nagpasya siyang umuwi na lang. Pero habang binabaybay ang madilim na kalsada pa uwi, ramdam niyang may malamig na hininga sa kanyang batok. Sa gilid ng kanyang paningin, parang may nakaupo sa mismong tabi niya sa upuan ng driver. Mabigat ang hangin at ang makina ng jeep ay tila hirap humatak. Hindi na siya lumingon. Pinilit niyang magmaneho hanggang sa makarating siya sa kanilang garahe. Pagpatay niya ng makina at pagbukas ng ilaw, doon niya nakita nakasabit sa side mirror ng jeep ang isang punit na tela ng puting bestida, basa ng dugo. Dito na nagtatapos ang kwento ni Alan. Kung totoo man o hindi, iisa lang ang malinaw, may mga pasahero na hindi natin nakikita ng buo at ayaw nating makilala. Ako muli si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang kwentong kilabot na gaya nito. May sarili ka bang kwento? I-send sa tambayancreepy@gmail.com. Hanggang sa susunod na takutan, mga katambay, ingat sa gabi, lalo na kung ikaw ay mag-isa.